Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron tayong pag-uusapan. May nakita po akong report from CTV News just a while back talking about how a visitor here in Canada, okay, bumibisita sa kanyang anak. So, si Mami, na ospital pagdating dito. And she ended up facing medical bills amounting to about $100,000. I know meron po tayong mga kababayan na ganyan ang na-experience, unfortunately hindi nakakuha ng travel insurance. 'Pag meron kang ganyang kalaking bayarin sa ospital, ano ba ang mangyayari? Paano kunyari gumaling ka na-discharge ka na, umuwi ka na ngayon sa Pilipinas, what happens to that debt? Sino ang sisingilin? Yan ang ating pag-uusapan kasama si Attorney Jake Aguilar. Welcome back, Attorney Jake. Okay, sige. I will put Attorney Jake's email down there, and also puntahan natin tong pakita ko sa inyo yung report na sinasabi ko. This is from CTV News about a week ago. Ito po yan, US woman visiting family in Canada hit with over $100,000 in bill after being hospitalized. Okay, ang nangyari dito, Attorney Jake, kukwento ko sa iyo, no? Okay na si Mami. Umuwi na sa Amerika. Yung anak niya na binibisita, siya ngayon yung sinisingil nung ospital. Ganun ba talaga yun? Ano kaya nangyari doon? Kahit na hindi siya importante, obviously, no? Iya, so ang hinala ko dito, baka may pinirmahan yung anak. Yun lang ang hinala ko kasi supposedly hindi siya dapat yung hindi naman siya yung ginamot hindi naman siya yung na-ospital eh. So kung sino yung na-ospital, dapat siya yung singilin. Yeah. Pero yun nga, ang hinala ko dito, baka lang may pinirmahan parang guarantee. I don't know. Depende sa process din kasi ng hospital. Baka before siyang i-treat, hinanap kung sino yung nagdala doon or what, and then pinasign ang guarantee para yun nga, kung sakaling hindi makapagbayad, yung ginagamot nila, siya yung responsible. So yun yung essence ng guarantee, di ba? All right. Yun lang yung hinala ko dito. Oo. Tapos, anong mangyayari doon, Attorney Jake? Sabihin mo nang may guarantee. What if hindi? Okay, let's just talk about the patient itself. Right. Visitor ka. Okay, gumaling ka na, uwi ka na. Anong mangyayari dun sa medical bill nga? Halimbawa, walang guarantee na sinasabi mo. Yeah, it will be treated as any other kind of debt na, may utang ka, bayaran mo, ganun lang. Hanggang doon lang talaga yon. Wala namang, kung hindi mo bayaran, hindi ka rin talaga mapapersa unless nga dadaan pa sa court and then may mga proceedings pa doon. Pero hanggang doon lang din talaga, utang lang siya, ganun. It stays there. And depende sa kung anong man nga yung contract, baka kung hindi mo nababayaran, baka may interest din yon or penalty or something. So nanganganak siya, baka lumaki yun. Yeah. So ganun lang siya. Pero hanggang doon na lang, hindi rin naman nga makukulong or what. Wala nang any other effect yun as far as I know. Pwede siguro din baka sa credit bureau kung nagre-report din sila. I don't know. Depende rin kasi yan. Hindi naman lahat nagre-report sa credit bureau. Pero yun lang yung pinaka-repercussion doon. Kaya nga, si hospital din, nagtitake din siya ng risk na yun nga, baka hindi tayo bayaran nitong pasyente na ito. Oo. Kaya guys, do not forget to get travel insurance. Exactly. So yan ang magandang pag-usapan na rin. Yung mga nandito sa Canada, pag meron kayong mga kamag-anak na bibisita, make sure, tell them to secure travel insurance. Kahit sa totoo lang, kayo na magbayad, lalo na kung mami o daddy o lola, lolo nyo naman yan. Yeah. Diba? Oo. Utang na yun, nandyan lang din eh. Oo. Hindi mawawala. So at some point, baka hindi ka na makabalik as visitor, may ganun ba? Hindi naman din yon. Pero yung utang, andun lang din yon. Kung depende rin sa hospital kung anong action yung gagawin nila. Pero it's na rin. Kung ako rin tama yung sinuggest mo na magkuha ng insurance. Kung sa value, ang laking value based on my research nga, ang cost lang ng insurance is about $100 per month. So sabihin natin medyo affordable naman siya. Ang kapalit nun, kung hospital man nga,
meron kang, let's say, 100,000 na bill, o di sagot na ng insurance yun. Wala ka nang ganong kalaking problema, di ba? So, ang laki ng value just for a few hundred, 100 nga lang, in a month, you avoid the risk of having to pay like $100,000 hospital bill. So, I would say it's worth it. And yun nga din, pwede ka namang hindi nga ma-hospital kasi, again, yun yung concept ng insurance. Hindi tayo sigurado ma-hospital ka ba o hindi. At least kung hindi ka na-hospital, di mas mabuti. Gusto mo ba ma-hospital? Mas mabuti na hindi ka na-hospital. So either way, kumbaga, you're secured, you're safe, at wala ka na ring iniisip-isip na problema na, yun nga, sabi nila, sa umpisa, may sakit ka, hospital ka. After mong gumaling, may sakit ka sa bulsa. Oo. So, yung sakit mo hindi nawala, yung nalipat lang, nasa bulsa mo na yung sakit ng ngayon. So, yun lang, para ma-remedyuhan yun or ma-prevent yung ganon. It's best nga na kuha ka ng insurance. That's the best advice we can give, siguro. Okay. Hindi ba madalas, Attorney Jake, when someone is applying for a visitor visa to come to Canada, madalas nagbibigay ng letter of support yung bibisitahin nila. Right? May ganyang cases eh. Tama din. Sabihin, okay, I am here, bibisitahin ako ng mommy ko, and I will, if necessary, spend for her sa mga magiging living expenses niya dito and other costs that she may incur while she is visiting. Yung mga ganyan. Can that document be used against the sponsor? Parang gano'n, kung ituring. Sakaling ma-hospital yung bumibisita sa kanya. Yeah, magandang tanong, pero hindi siya legally binding, I would say. Hindi siya binding. May promise siya na, yun nga, akong bahala sa mga gastusin niya, etc., etc. Pero hindi siya legally binding eh. Kung hindi niya sundin yun, okay lang eh. Wala namang repercussion din eh. So, ganun lang din talaga. Okay. Kaya kasi naalala ko, Attorney Jake, ang daming mga nagpapa-GoFundMe. I mean, madalas rather, nagpapa-GoFundMe. Yeah. Yung mga tao na napupunta sa ganitong sitwasyon, nakatourist visa. Okay naman yun. Parang bayan sa puso, yung mga ganyan, habang nandito, unfortunately, bigla sila nagpapa-GoFundMe kasi guys, napakamahal ng magpa-hospital dito kung wala kayong insurance. Exactly. Oo nga eh. So, yung GoFundMe na yun, that's the most common option ng iba. Right. So, okay naman yun. Magandang idea din naman ngayon. Tsaka mabutit na banggit mo nga din yan. Kasi, yun din ang nakikita ko na talagang remedyo dito. Pero depende yun sa response ng taong bayan. Kung naawa ba sila, at least that's up to them. Kung sa tingin nila meritorious naman din, mag-aambag sila, pero what if wala? So, kumbaga, you're relying on that. Depende nga din sa magiging response. Pero that's not another way nga to deal with it. Kasi, if not, yun nga, may utang ka na, I don't know, may mga tao, isa na ako siguro doon, ayoko na, may iniisip ako, may utang ako. Kasi naman. Hindi ka na makapag-function ng maayos doon kasi imbis na yung isip mo nasa ibang bagay. Iniisip mo lagi, may utang ako, kailangan kong bayar. Parang gano'n eh. Right. Diba? So, may mental burden din yun. So, if you don't want that to happen, and then yun nga, unang sinabi natin, insurance, pero kung sakaling hindi tayo nakakuha ng insurance, may GoFundMe pa rin naman, pero depende nga sa response ng taong bayan. I think mas may concern siguro, Attorney Jake, yung mga kababayan nating naka-temporary status pa. Sakaling mangyari sa kanila to, yung bumibisita sila sa kanilang kaibigan nila, kamag-anak, they worry that it might affect their future applications, whether for PR or extension, yung mga ganyan. Mapupunta ba yan sa record nila? In any way, will the IRCC be able to see this and maka-apekto sa kung anumang future applications? So, as far as I know, hindi naman. Hindi siya nagkakos ng inadmissibility na tinatawag natin kasi hindi naman siya medical inadmissibility, hindi naman siya yung criminal inadmissibility. So, hindi siya makaka-apekto sa immigration matters.
Pero utang pa din, yun nga. Yun na lang. Hindi man siya problema sa immigration, pero siyempre gusto niya magstay sa Canada, no? So, may utang pa rin siya. Oo, okay. O yun guys 'no, basta magbayad tayo ng lahat ng utang natin, alright guys? Ay naku, okay yun lang naman. Baka yung mga nanonood sa'tin sa episode na ito meron kayong sarili ninyong experience, put them down there in the comment section. Baka kayo ba siningil, hindi natin alam ano, may bang naging mekanismo in your case, put them down there in the comment section. For now, we will end this episode here. Thank you so much to Attorney Jake Aguilar, Salamat JCA Law din. Office in Toronto. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye.